for work, we don't have an AI teammate per se, but we trained everyone to really use at least one AI tool. Right now we're using Claude Code, but we're also exploring Codex and Gemini for context, for learning new things, especially Notebook LM. Alright, so andito tayo ulit sa bagong episode ng Kaka Computer. And today, no, ang ating i-discuss is about the modern tech team, AI, lean structures, and the rise of intern-driven executions. Ayan. So, sige. Take it away, Tol. Ayan, sige. So, ano mo tayo, no? Modern tech team. So, a bit background about myself. So, I've been in the industry for almost 20 years now, 19 years to be exact. So, I graduated from 2007 pa lang. Ibang-iba yung climate ngayon in modern teams. So, before, syempre, may ano ka, may mga head ka of development, may mga QA kayo, may mga, syempre, yung a bunch of that. Ngayon, kahit, lihiti mo isang tao with an AI tool, ayun na yun. Di ba? So, nag-iiba rin siya. Tapos, di ba, syempre, may tayong mga may junior, mid-level, senior developer, team lead, Minsan, di mo na alam Minsan, mas magaling pa yung, ito, lihiti mo to, minsan mas magaling pa yung junior developer, even estudyante pa lang, than many years of experience na may na developer. No? So, ayun talagang is changing, no? So, I also work here in the Philippines, in Singapore, in Australia. It's a global thing. Di lang basta isolated sa isang parte, no? So, how about you? Ganun ba yung experience mo, bro? Yeah, ngayon sa full-time ko ngayon, it's a payments company. We actually hired just recently, I think mga 7 new developers. It's across may level pa rin, may senior, mid, may junior. Actually, meron kaming hinire na 2 na graduating pa lang. Hindi pa sila totally junior, as in hindi pa nga fresh graduating. Pero sometimes napapansin ko yung isa doon sa fresh grad pa lang, mas magaling doon sa iba. In terms of curiosity using AI, kasi mas sabik silang mag-embrace ng new tools Pero syempre, I made it a challenge to the existing ones, to the senior, mid, and junior na, okay, meron tayo bagong pasok, magaling, how do we keep up? And it becomes this healthy culture of challenge within themselves, not really na matatakot sila na, wait, baka mapalitan ako, baka matanggal ako. It changes the whole narrative. It changes the whole culture of the company. And I think that's a good thing. Kasi hindi ako naman, personally, hindi ko rin sila tinatakot na, hindi, papalitan na kayo ng AI. You just have to really be empowered and to know how to really use it. And it really shifts the role sa amin sa company, ang sinabi ko na sa mga developers, the world is changing every single day. We have to keep up with what's going on. And we can only do that kapag we allot a specific time in a week, may it be 1 hour lang per week, to read something about AI and to use something na bagong release. Kasi hindi talaga tayo makaka-keep up. Tama. And the role is shifting talaga ang pinapagawa ko ngayon, ito na kuha ko lang kay Raven, CTO ng Symph. Ang sabi niya, yung role talaga nagsishift ngayon. So yung mga developers actually, hindi na tayo dapat masyadong nag-code by hand or nag-build ng products. Developers now are shifting their roles into something na we are building the AI itself. So the AI builds for us. Na i-set up natin siya ng sobrang ganda. We set it up so good that we don't need to code by hand. But we're confident enough that it does its work talaga. Yeah. Sa social naman, bro, anong culture nyo naman natin dyan? Sa social naman, syempre may mga nakapasok din na intern. And then,
minamatch level ko muna sila kung hanggang saan yung kaya nila nung mag-prompt or paano nila dine-develop yung isang app. Tsaka ko sila ilalagay sa certain sabihin na nating role, kung anong role nila. And then, yun, okay naman, nagagawa naman nila ng mas maayos. Pero syempre, bago sila mag-push, reading ko muna ng code, validation muna. Check muna, syempre. Bago sumabog sa prod yan. Baka kasi sumabog eh. Tapos, doon naman sa amin, meron pang kahit tapos na yung araw ng trabaho, chinachat pa rin ako, tapos tinatanong niya kung para saan to, para sa ganito. Siyempre, willing naman na matuto na yung tao, tinuturuan ko naman din, kahit labas na dun sa mismong oras namin. Kasi natutuwa sila na nagko-code sila dun sa mismong platform na ginagawa namin. Parang masaya sila na hindi sila napapagod kasi nga, dalawa na yung mismong mismong nangyayari dun sa ginagawa nila. Natatapos na nila yung task, parang dagdag learning pa rin sa nila sa iba yung sa kanila. energy talaga. Iba talaga yung energy. Kaya ayun sabi nila parang may junior dev pa rin ba? Yeah. I would say yes eh. Kasi pero 'di ba, anong pipiliin mo? Yung parang senior na, alam ko na yan. Alam ko. O yung masigasig talaga na ganyan, na junior developer. Actually, kahit di pa nga junior developer eh. Estudyante pa nga lang. Mga estudyante pa lang. Ako pipiliin ako sa akin pipiliin ko na to na Kasi bukod sa affordable na, hindi pa ganun kamahal. Ang sarap pang katrabaho, di ba? Minsan, ako, i-share ko lang din kasi about lean team kasi yung nangyayari. Parang kailangan mo ba talaga ng sadnamakmak na tao sa company mo or even lean team na effective. Sa team ko, mga 20 ata o 30 yung mga interns ko, college interns, collaborators, gano'n. Ang sarap katrabaho kasi mag-code ako ng usually panggabi, 9, 10, minsan hanggang alas 12. Ano pa rin sila? Online pa rin sila. Ang sarap mag-work. Etong mga, minsan, internal staff ko na di ba? May sungay na yun ba? Parang, anong off mo? Off na po ako ng 8 p.m. 9 p.m. Alam mo yun, yung energy wala. Ako, energetic ako. Parang, let's build this. Wala yung sigla. So, yeah, ayun nga. Tingin ko ngayon sa lean team, it's a reality. Saka yung attitude talaga. It works hand in hand. Yeah, I think sa akin naman, nakikita kasi talaga natin na nag-shift na. Kasi so far, for the very long time ng software development is somehow nagkaroon na nga ng mga titles, ng mga structures, kung ano ba yung mga role ng bawat isa. And then here comes AI na sinampal tayong lahat na biglang nawala yung paano mo pa ba matatag yung sarili mo na junior ka na magiging mid and then magiging senior ka. And ayun nga, ultimately, nababalik tayo sa parang, kumbaga, ano ba yung natural flow ng mundo na ikaw bilang tao, paano ka nag-e-evolve? Syempre, it's all throughout your experiences, ano yung mga business logics na naranasan mo sa buhay mo, na napipick up mo na the moment na nag-iterate ka ng mga apps, na nagkakaroon ka ng mas wise na decision sa iba. And that's what sets you different. And coming from that nga, ayan, nakikita din natin na ngayon, yung mga corporate companies talaga is talagang nagda-downsize na ng numbers na may mga ilan talaga na ilang libo yung nilay-off nila para talagang magkaroon ng, sabihin na nating, efficiency and talagang makatipid sa mga bagay-bagay. Pero yun nga, sobrang drastic nung changes na nangyayari. So, coming from that, mas ngayon talaga sa amin din sa DV Code, we're a very lean na core team. So, 10 kami, mga co-founders ko to. So, hindi empleyado. And coming from that nga, mas nagde-drive kami talaga din sa intern-driven na community-centric na building. Kasi from that, right now, we have 20 interns. And dinivide namin sila sa 5 na projects. And so far, yung almost 3 months nila na experience ngayon, given na ano yung kaya ng tech na magawa ngayon. Honestly, hindi pa namin sila ganon ine-expose ng matindi sa AI. Pero yung tech, yung code base na initial na starting point nila, ito yung nagsisets apart sa other teams na kung gaano katindi yung maging output ng bawat tao. Ayan. Kasi from that, the moment talaga na yun nga, yung mga interns na to is matuto ng mga mindset na ipinapasa. Kasi ang sinasabi ko sa kanila, minsan lang sa buhay nyo na meron kayong senior developer na 1 call away o 1 message away. Cheat sheet yan. So, kailangan nyong, kahit nahihiya kayo,
kontakin mo. Talagang anuin mo, gawin mo yung lahat ng mga kaya mo. Magtanong ka kung may blocker ka o dependency. Kasi from that, it helps you level up na rin. And the moment na matapos mo yung internship, then marunong ka na mag-dev. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in minutes. Any model, any voice. Start building your voice AI agent for free today. Ay, yung attitude pa rin and values So, sa ano naman, syempre with AI ngayon, may AI teammate na with the rise of AI agents. So ano ba to? OpenClaw, Co-work, o automation? Sa inyo pre, ano yung, kasi ngayon popular na ngayon yung OpenClaw and everything, and various variants. Gumagamit ba kayo ngayon? Or nakatulong ba siya? O masyadong ano siya? Is it too much? Or parang over-engineering naman yun? Sa akin personally, I've used OpenClaw. I actually have one setup now sa bahay. May running local host ako doon. Pero I don't use it for... Well, I use it for work for some instances, but not as a teammate. I use it for myself, for my personal life, and to organize my life. Because there's a lot of things happening in my life. Parang Jarvis. No? Yeah, parang siyang ganun. So, beyond calendars, actually, I created different agents for different roles. Like, I have a developer, I have a CTO agent, I have a marketer agent for content creation, mga ganun. So, I use it mostly for my personal life. For work, we don't have an AI teammate per se, but we trained everyone to really use at least one AI tool. Right now, we're using Claude Code, but we're also exploring Codex and Gemini for context, for learning new things, especially Notebook LM. So, we just ensure Exploring that pala. everyone knows how to use AI, not really have an AI teammate. Because as we know, AI is a force multiplier. But unfortunately, you can multiply something that isn't there. Yeah. If walang force, if the force is not with you, wala kang i-multiply. Kung zero, kung wali. Yeah, wala talaga. So, Wala doon pa rin din. talaga papasok yung yung pagiging senior and mid-levels, ayan. di ba? Kaya nabanggit nyo rin, sobrang importante lang ng mentorship. Mm. Now, the question is, how do these seniors and mid-levels use AI to better mentor these juniors? Kasi imagine natin si junior, fresh newborn AI yan. Wala pa yung context sa mundo. So sabi nga ni Ellie, mas kailangan pa rin talaga ng mentorship. So yun nga, the question is, how do these seniors and mid-levels mentor these juniors para sila nagpa-force multiply and kaya nilang i-force multiply din yung junior. So that really becomes a really good advantage of the company. Kasi with that, if multiplied lahat ng force, you don't have to hire massively. You protect the team that is there na lean structure lang talaga kayo. So So dito may hot question, piping hot question. Yung mga intern heavy or maybe AI heavy na workforce, parang is this a smart pipeline strategy or exploitation risk? Ayan yung mga balak. So marami nag-OJT, 'di ba? Minsan pinapotos na rin yung mga unpaid, mga internship and everything. With given the AI agents, OpenClaw, mga agent core, co-work, kailangan pa ba rin ba talaga ng intern? Tapos itong mga, syempre may exploitation din. Kasi ang dami natin na listeners ngayon na, syempre, fresh graduate o kaya naghahanap ng mga internship. Anong tingin nyo dito sa mga interns pre? And how can we properly, alam mo yun, parang tama yung combinations natin sa kanila. Internship, tapos may mentorship talaga, plus yung proper use of AI. Sa amin naman, yung mga intern naman na naghahanap din ng mga ng role nila, kasi syempre intern pa nga sila, estudyante, parang hindi nila alam kung ano ba talagang role nila. Parang iniisip na nila, ay pagka-graduate ko, front-end dev agad ako, tapos minsan full stack. Pero nailalagay namin sila dun sa mismong kung saan sila pinaka natutuwang kasi Yung passion nila. Yung passion nila. Kung saan sila natutuwa talaga. For example, naggagawa sila ng mas magaling sila gumawa ng design kaysa gumawa ng functionality. Parang ganun yung tweak namin. Pag nakita namin sila na
ito mas magaling to sa designing. Ilagay natin sa more on designing. Pero konti lang yung magiging functionality nito. Pero pwede naman siyang gumawa ng functionality. Pero inire-review pa rin namin na talaga namin yung code. Pagdating talaga sa functionality. Pero yung design talaga, more on AI sila. Gumagamit din kami ng Claude. Pagka yung design nila na hindi match up dun sa dinesign ng UI UX namin, ibig sabihin nun, ilalagay namin sila sa ibang department. Parang gano'n. Yes. Yeah. So, on my end naman, yun nga, to answer yung ating hot topic is kung meron ba exploitation or what. Ba yan? Or, Honestly, ganito namin siya binibuild up, no? Yung internship kasi namin talaga is technically yung the on-the-job training ng mga nasa academe pa. So, it means yung agreement na yon is binded between the company and the school. Universities. So meaning to say hindi kami kumukuha ng interns na parang walang commitment na hindi binded ng school responsibilities. So, yung memorandum Kasi of agreement. the main problem nga doon is doon na pumapasok yung possibility ng exploitation. Kasi anong klaseng terms ba and agreement between you, the intern, and the company yung nag-exist? Na, yun nga, parang nag-agree ka ba talaga na walang ibibigay na pay sa'yo? Kasi somehow, kung sa ganung parte na, nagkakaroon na ng anong value ba yung nabibigay natin sa isa't isa. And I think as an IT o yung software development companies right now, na kailangan nating i-practice na to talaga na meron tayong value giving to one another talaga. Kasi from that, it will help the ecosystem be more responsible, no, sa side na yan. Tama. Siguro sa akin din, no, kasi intern heavy kami ngayon sa company. It's a combination of what you've mentioned, the energy of the youth, at of course, yung mentorship din ng mga seniors, no. And of course, syempre, may for us, for the Taurus Dojo, meron kaming paid internship. Usually, nag-start yan mga, syempre, iba-iba naman. Sa amin, mga 7,500 per month. Tapos, online. So, hindi sila mamamasahe, number one. Number two, onti lang yung hours, mga 15 hours lang per week. Tapos, flexible pa yung time. So, minsan, exploitation, 7.5 lang, mga ganun. Ano output mo? Ganun, tatanong ko. Kasi minsan maraming, we're giving, of course, opportunity to mga stellar students. Pero minsan yung output din, Parang minsan, nagde-declare siya na, I want like 10,000 pesos na allowance. Ang output naman niya parang mga vlogs lang na pwede mo naman ding i-chat. Kuha ko yan chat GPT lang and everything, parang yung dishonesty ba ganun. Pero may mga rin kami for the company, yung talagang nag-rise to yung mga crowd talaga. Ang galing, parang mga magaling talaga. So, may na yon. May may staggered na yung payment nila. Merong 15K, increase namin, minsan 20K, minsan in-offer namin ng full-time job din. Pero of course, dapat balance lang din. No? So, tapos, sa internship kasi, I would say, it's a combination of may AI, you have to strike a balance as well. Kasi syempre, internship, and yung mga, diba? Nag-fly-fly yan Nag-quiet quit yan Ayun yung mga sakit ng natin. Yeah, diba? exactly. Sa akin siguro, tol, ang last lang na maibibigay ko dyan, is talagang, it's more on ano yung maaambag natin sa bawat isa. Kasi yung putting the salaries aside, the moment naman na maramdaman mo yung impact nung magagawa ng app mo and somehow may kind of ownership ka doon na what's at stake sa'yo, na say for example, kung revenue sharing model yung pinaka magiging future, then it will also drive yung yung kagustuhan ng dev o nung kung sino man tao na to be really involved doon. So yeah. Thanks to our sponsors, Agora, Finshark, Tutorials Dojo, Young Satio, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.